Yung mayaman kasi ang pag-asa nila, puro pera. Puro pera. Merong hindi nabibili ang pera na maibibigay ng Diyos kung sa Diyos tayo aasa. Kaya mayayaman, pangunahin po, una, huwag mataas ang isip. Ikalawa, huwag umasa sa kayamanang di nananatili. Huwag mong ilagay ang pag-asa mo doon sa libreta di bangko mo. Tapos ikatlo, umasa sa Diyos na nagbibigay sa atin ng lahat ng bagay upang ating ikagalak. Ikaapat, na sila'y magsigawa ng mabuti. Sumunod kayo sa utos mga mayayaman, gagawa kayo ng mabuti. Di yun ang ikaapat. Yung ikalima, sila'y magsiyaman sa mabubuting gawa. Dapat, hindi ka lang gagawa ng mabuti, kundi yayaman ka sa mabuting gawa. Ibig sabihin, magpaparami ka ng gagawin mong mabuti kung mayaman ka. Magsiyaman sa mabuting gawa. Dadamihan mo kung paano yung pagyaman sa pera, dumadami pera. Ganon din yung pagyaman sa mabuting gawa. Dapat marami kang gagawing mabuti. Tapos, na sila'y maging handa sa pamimigay. Dapat handa laging magbigay. At maibigin sa pamamahagi. Meron palang 7 bagay na dapat gawin ng mayayaman para maligtas, para wag mahirapang pagpasok sa kaharian ng Diyos. Nakahandang mamahagi, mag-share kayo. Share nyo yung inyong kayamanan sa mga nangangailangan ng paraan na hindi pa imbabaw. Huwag yung para kayong nagpaparangalan, sayang din eh. Gawin ninyo sa aral ng Diyos. Ibig sabihin, huwag ka nang magparangalan upang ang gagawin mo, magawa mo sa lihim at ang iyong amang nakakakita sa lihim ay gagantihin ka, sabi ng Biblia. May ganti kayo. Yun ang teknolohiya sa mayaman para maligtas eh. Susunod ka dun sa aral. Yan ay mga bagay na aral na simboliko ng teknolohiya para ang mayaman huwag mahirapan sa pagpasok sa langit. Nakikita na natin ngayon, meron talagang paraan para mas madali kang maligtas. Yung aral ang paraan.